Okay, muli magandang gabi sa lahat. Magandang gabi sa mga nakaantabay sa akin sa YouTube. Marinig niyo ako? Madunggan ko ninyo. Magandang gabi. Sabihin mo sa katabi mo, ako'y nagagalak. Kung meron kang katabi, ako'y nagagalak sapagkat nagkasama tayo ngayon sa ating pagsamba. Nalipay kog dako kay nag-uban taron sa atong pagsimba. Ingna imong katapat. Ingna na lang ingna pud imong kaugalingon. Pikpikan, nalipay ko kay naa ko ron. Nalipay ko kay naa. Amen. So, buksan natin ang ating mga Biblia sa James chapter 1. James chapter 1, Santiago. James chapter 1 verse 2 to 4. James chapter 1 verse 2 to 4, basahin ko. Mga kapatid, ariin ninyong buong kagalakan kung kayo'y mga hulog sa sari-saring tukso. Yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. At ang inyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa upang tayo'y magiging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. O sa Bisaya ating basahin. Mga igsuon, isipa nga bulahan kamo kung ang tanang matang sa pagsulay moabot kaninyo. Kay nasayod kamo nga ang inyong pagtuog gisulayan lamang aron kamo mahimong malahotayon. Paniguruan nga ang inyong pagkamalahotayon mahingpit aron mahingpit gayud kamo og dili makulangan sa bisan unsa. Salamat Panginoon sa iyong kabutihan. Nais po namin Panginoon na magkaroon kami ng karunungan na nagmumula sa iyo upang ang lahat po naming mapakinggan. Lahat po Panginoon na aming matutunan sa gabing ito ay maaari po naming ma-apply sa aming buhay. I declare your grace and blessing, your wisdom and understanding be upon us, O God, in Jesus' name. Amen and amen. Okay? Magandang gabi sa lahat. Mayong gabi sa tanan. Good evening, everyone. So, kitang tanan mag-ingon. Ako anak sa Dios. Ang akong kinabuhi iyan ni Kristo. Ang akong kinabuhi iyan lamang. Si Kristo alang kanako. Si Kristo ang Walay labot ang yawa nako. walay labot ang Kinsay walay labot? ang yawa. Sa Tagalog, ato na po sa Tagalog, isulti. Ako ay anak ng Diyos. Ako ay anak ng Ko Diyos. anak sa Diyos. Ang aking buhay Ang aking buhay ay para kay Kristo lamang. ay para Para kay Kristo. Si Kristo ay para sa akin. Si Kristo ay para sa akin. Walang puwang ang diablo sa akin. Walang puwang. Walang. I will not die. Okay, louder. I will not die. I will not die. I will live I will live and declares the works of the Lord. And declares the words of the Lord. Okay? Yun pong mga declaration po dapat nating aralin. Dapat po nating isa puso, isa buhay, sapagkat anuman po ang ating dinedeklara siya pong mangyayari sa atin. Napag-uusapan natin sa gabing ito ang kahalagahan ng pagsubok. Kahalagahan, the importance of trials. Pagka po nakadungog narinig po natin yung trials, ano po ang ating
iniisip. When we talk about trials, ito po'y maaring sakuna, maaring mga kalamidad, maaring sakit, karamdaman, kakulangan, krisis, at kung ano pa man. Bakit po importante yung trials? Ang mga tao po ay umiiwas sa trials. Subalit ang Panginoon po ay tinuturuan po niya tayo na tayo po ay tatayo. Tayo po ay haharap sa mga pagsubok na dapat nating daanin. Mga pagsubok na dapat nating maranasan, sapagkat po diyan sa pagsubok ay nakikita at nalalaman natin ang tunay na kahalagahan ng pananampalataya. We cannot appreciate the beauty of our faith when we will not undergo trials and circumstances. Kaya sinasabi dito na consider it pure joy if we face trials of many kinds. Trials of many kinds. Lahat po ng pagsubok, sinasabi ng Panginoon, ay dapat po na ating harapin na may kagalakan. Ulit sasabihin ko na ang lahat ng pagsubok ay ating harapin na may kagalakan. Lahat po tayo ay daranas. Ang uban ay nauna, ang uban naulahi, ang uban bugat ang ilang pagsubok, ang uban po gaan-gaan ra. Depende po sa ating makayanan. Lagi nating tatandaan, ha? Lahat kayong dyan, makinig kayo. Tandaan natin, God will never give us trials na hindi po natin makayanan. Hindi siya maghatag og mga pagsulay nga dili nato makaya. So pagka niabot na sa ato ang pagsulay, ang buot ipasabot, ang ibig sabihin yan ay kayang-kaya natin yan. Amen. 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 So kitang tanan mo ingon, kayang-kaya nako ang pagsulay. Kayang-kaya namin ang pagsulay. Okay. Kayang-kaya ko ang pagsubok. Kaya namin Okay. ang pagsulay. Sapagkat kasama ko ang Diyos. Sapagkat kasama namin. Sige daw, kamo na lang daw. Sige ha, kamo sa YouTube, tandaan natin. Kasama natin ang Diyos sa lahat ng pagsubok na ating dadaanin. Okay? So yung pagsubok ay nagadepende sa ato ang pagdawat. When trials come, tapos isipon nato nga problema, isipon nato nga walay kasulbaran, wala po, di yun na siya masulbad. Wala pong nang mangyayaring maganda, wala pong resultang maganda. Kaya po ay pag-uusapan natin, tatalakayin natin yung kagandahan ng mga pagsubok. Kagandahan. Amen. The beauty, the importance, the significance of trials, the significance of burdens, yung mga circumstances na ating pong mga hinaharap ngayon. Lahat po tayo ay may pagsubok. Okay, anong dapat natin gawin? Kaya yung trials po ay bigyan natin ng halaga yung acronyms ng trials. Pagdating po ng trials sa ating buhay, lagi nating tatandaan na tayo po ay magtiwala sa Panginoon. Yung letter T po is trusting the Lord. When trials come, it is necessary to trust the Lord. Amen? Amen. Pag moabot sa tuang pagsulay, dili ta maluya na amay Ginoo. Ingon siya, I will not leave you nor forsake you. Di kita pababayaan, hindi kita iiwan. So trust the Lord. Pagka sinabi ng Panginoon, ay gagawin niya yan. Hindi po siya nagbibigay ng trials na iiwan ka lang sa ere. Because when God testing, nakasalalay po siya sa atin. Nandyan po siya sa ating tabi. So kailangan po natin magtiwala sa Kanya. Kailangan po natin magtiwala ng lubos. Lahat magsabi, kailangan natin magtiwala ng lubos.
natin magtiwala ng Pangutan-unta mo karon nga naa karon na minaw. Nisalig ba ta sa Ginoo? Amen. Sa mga pagsulay, sa bawat pagsubok na ating dadaanan, haharapin, nagtiwala ba tayo sa Panginoon na siya ay nandyan, na hindi niya tayo papabayaan? Ha? So trust the Lord. When trials and testing comes, trust the Lord. Kaya yung may awit, magtiwala ka lang sa Kanya. Magtiwala ka sa Kanya. Lan po ang letter T. Kaya darating po yung trials, the very purpose, the very significance of trials is to develop our trust, to develop our confidence to God. To develop. Ang antas po ng ating pagtitiwala ay tataas pag marami pong pagsubok. So kayo, nandyan ngayon, nakikinig sa YouTube, na nakikinig at nanonood. Hindi ko alam kung anong pinagdadaanan nyo sa buhay. Pero ang alam ko lang, pagka ang Panginoon po ang iyong pinaglilingkuran, kailanman ay hindi Kanya iiwan sa lahat ng pagsubok ng ating buhay. Amen. Wala ko kay balo sa ato ang mga problema usag-usa. Pero ang Dios nasayod siya, kay dili man siya malimbungan o walay natago sa iya. God is so powerful. God is so powerful. He is awesome, mighty, amazing God. So magtiwala tayo, ha? O Sheila, magtiwala ka sa Panginoon. Salig sa Ginoo siya. O walay. O naara na sa huna-huna ang anxiety. Walay manghitabo sa to ingon ang Ginoong Dios. Dumaan man ako sa ilog, hindi ako malulunod, sabi ng awit, sabi ni David. Dumaan man ako sa apoy, di ako nasusunog. Kung papaano nagtitiwala si Daniel sa Panginoon, kung papaano siya nanampalataya at nagtitiwala sa Panginoon na hindi siya kakainin ng leon, nang siya ay inihulog doon sa lion's den. At ang Diyos ay nagpadala ng anghel upang si Daniel po ay hindi kakainin ng leon. Kung papaano iniligtas ng Panginoon ang kanyang mga anak sa kanilang mga kalaban ng mga Syrians noong unang panahon. Kung papaano po ay iniligtas ng Panginoon si Shadrach, Meshach at Abednego. Kung papaano po pinagaling ng Panginoong Hesus ang mga tao pong may karamdaman sa buhay. Kung papaanong tinutulungan ng Diyos ang mga taong nanampalataya sa Kanya. Tayo po sa ating panahon, ang ating Diyos po ay hindi nagbabago. He's still the same, yesterday, today, and forever. Hebrews 13:8, di siya nagbabago. Ang Diyos po noon nagpapagaling, siya rin magpapagaling sa atin. Ang Diyos noon na siyang nagpapala sa mga anak niya, siya rin ang magpapala sa atin. So kung mayroon man kayong pagsubok na pinagdadaanan ngayon, ito po ang aking ihabilin sa inyo. Magtiwala tayo sa Panginoon. That is the literally of the word trials. Trust the Lord with all your heart. Amen. Amen. Narinig nyo? Naintindihan ninyo ako? Amen. Trust the Lord. Sige, lahat tayo magsabi. Trust the Lord with all your heart. Trust the Lord. Trust the Lord with all your heart. Huwag po tayong susuko sa pagsubok. Huwag po tayong manghinaan ng loob. Trust the Lord with all your heart. Kasi yung pagsubok sa letter R, sa pagsubok po, God revealed. God rebuild. Itatayong muli. Rebuilding. Itatayong muli ang ating ato ang pananampalataya, ang ating pananampalataya. Alam niyo, pag dumating yung pagsubok, minsan, ang ating pananampalataya ay natumba. Patatayuin ng Panginoon muli, pero sa pagkakataong yan, ay matatag na. Naintindihan natin? Minsan tayo ay madapa sa dami ng pagsubok na ating pinagdadaanan. Tayo po'y madapa. Ang sabi po ng Panginoon, He will rebuild. Ilang tao na sa Biblia na nadapa? Si David nadapa. Si Elijah nadapa. Si Elijah nagiging suicidal. Ang lahat po ng mga may pananampalataya noon, nang sila po ay nagkakaroon ng matinding pag-uusig, matinding pagsubok sa kanilang pananampalataya, sila po ay
Umatras. Ang iba po'y umatras. Ang iba po'y nanghihina ang kanilang pananampalataya. But God will reveal it. God, itatayo ng Panginoon muli ang ating pananampalataya. Itatayo niya. Pero sa oras na ito'y itatayong muli ng Panginoon. Ito po'y mas matatag na kaysa dati. Alam niyo, kapatid, pagka po tayo ay naka-overcome sa kabila ng lahat ng pagsubok, nagtatagumpay po tayo. Kahit nadadapa tayo, kahit po ay nadagma na ta, nakahigda na ta, nakayaka na ta sa mga pagsulay, tayo po'y tatayong muli. Ngunit sa oras na yan, alam mo kapatid, matatag na matatag ka na. Kaya pag medyo nadapa ka sa yung mga pagsubok, sinabi po ng Isaiah chapter 60, "Arise and shine, for the light has come." Pagtingin mo sa buhay mo, ang dilim-dilim na. Tingin mo sa sarili mo, sa mundo mo, ay wala ng pag-asa. Arise and shine. Tatayo ka, sisidla ka, liliwanag ka, sapagkat sinasabi ng Diyos, His glory rise upon you. So God revealed our faith. Ha? God, sa letter R, sulat ninyo, God revealed our faith. Rebuild. Itatayong muli ng Diyos ang ating pananampalatayang lugmok. Yan po ang kagandahan, ang importance po ng trials. Tayo po muli ay makakatayo, ngunit malakas na po kaysa dati. Darating din ang panahon, pag nalampasan mo lahat ng pagsubok, sasabihin mo, Panginoon, salamat, naranasan kong lahat na yan. Ako nga, kami nga, sa pamilya namin po, nagpapasalamat kami na marami kaming pagsubok na pinagdadaanan. Bakit? Sapagkat masasabi namin na kami pinatatag ng Panginoon, na kami tinutulungan ng Panginoon, na kami hindi niya pinapabayaan, sapagkat yan po ang sabi ng Panginoon, sa oras ng kagipitan. Kaya may awit, may isang kanta, sa oras ng problema. Marinig niyo ako? Amen. Sa oras ng gulo, sa oras ng kagipitan, di mo ako iniwan, di ka nagbabago, di ka nagkulang, laging nagmamahal sa tapat na anak mo. Sino bang matapat na anak ng Diyos? Say amen. Pagka ikaw'y matapat, Amen. ikaw'y tinud-anay nga nangalagad sa Ginoo, nakipagsulay karon, cheer up. Dapat maging masaya. Huwag kang matakot. Huwag kang mag-nervyos sila. Magiging matatag. At ang silang tatayong muli. Ang silang mas malakas pa kaysa dati. Ha? Sila? Amen. Mga ang marites nga mo barog pag-usab, ang malikligon ug kusgan na marites, di ba? O ang just na ibarog ug usab, libarog kaliwala sa mga pagsulay, mas malakas na just, di ba? Ang tata na nibarog, mas malakas. Kasi sa bawat, kung titingnan natin yung mga baksidor, sa bawat talo po nila, ay may dalawa lang po pwedeng mangyari. Tatayong muli o hihinto sa pagbubuksing. Dalawa lang po pwedeng mangyari sa mga taong natalo. Sa tao pong tatayong muli at lalaban o hihiga na lang sa lona. Mga kapatid, nais ko pong ipaalala sa atin na kung mayroong pagsubok, wag po tayong hihiga sa lona. Kung nasuntok tayo ng diablo at natumba tayo, ang importante, hindi tayo na knock-out. Walang problema ma-knockdown, wag lang ma-knock-out. Amen? Amen? Sige, sabihin mo sa katabi mo. Sabihin mo sa sarili mo, ha? Lagyan mo ng pangalan, ha? Lahat tayo sabay-sabay tayo. John, okay lang ma-knock-out. Okay lang ma-knockdown, hindi ka lang ma-knock-out. Sige, sabihin mo sa sarili mo. Lagyan mo ng pangalan. Okay lang ma-knockdown,
wag lang ma-knock-out. Amen. Sige, kayo magsabi. Dingdong, okay lang na. Wag lang manak. Amen. Lagyan ng pangalan ha. Dingdong, sabihin mo. Dingdong, okay lang ma-knock down, wag lang ma-knock out. O yan ha. Silat magsabi, okay lang ma-knock down, wag lang ma-knock out. Okay. Letter I, sa trials. Anong letter T? Trust the Lord. Letter R, rebuild your faith. Then, I, sa trials, I. Okay. Sa I is intimacy. Pagka meron ka pong pagsubok, huwag kang lalayo sa Panginoon. Pag mayroon kang pagsubok, huwag kang lalayo. Dapat ay lalapit ka pa ng konti. Lalapit ka pa ng masyado sa Panginoon. Muduol ka sa Ginoo, mugakos ka sa Ginoo, ayaw palayo, nakay pagsulay, ayaw palayo sa Ginoo. Huwag kang lumalayo sa Kanya. Sa oras ng mga kapighatian ng buhay natin, mga pagsubok ng buhay natin, huwag kang lalayo. Lalapit ka, kakapit ka sa Panginoon, sapagkat sa oras ng pagsubok, yan po ang oras na dapat po ay mas malapit ka sa Panginoon. Amen. Kaya nga may awit, isang awit, alam nyo, sabi doon sa isang awit, draw me close to you, never let me go. Yon. Lord, never let me go. Wag mo ako, Panginoong Diyos, ipalayo sa iyo. Ha? Intimacy. Deep relationship. During po sa ating trials, papaano po tayo, kasi wala may lami mag-ampo, basta daghan ta pagsulay, walay lami mo ampo, walay lami mo simba, walay lami mo daig, walay lami tanan, basta daghan kay kag pagsulay. Pero sultihan ta mo, makinig kayo. Kaya sinasabi ng Panginoon, consider it pure joy. Bakit? Sa oras pong yan, ng iyong kalungkutan, ang Diyos po ay handang tutulong sa atin. Naghihintay lang siya na tayo'y tumawag sa Kanya. Kaya pag marami tayong pagsubok, just worship the Lord. Just worship Him. Sambahin mo siya. Haranahan mo ang Panginoon. Kantahan mo siya. Ayaw lang pangayo. Ayaw lang pangayo. Ayaw lang kamangayo. Just worship Him. Dili pa kaganaan mo basag Bible. Dili kaganaan mo musulti sa Ginoo. Sa ibang mga hinanakit. Kay muragluya na. Just worship Him. Daiga lang siya. And God will come down. Kaya yung si David, kaya yung tawag nun sa Psalms ay mga awit ni David. Dami pong problema ang kinaharap si David. Dami pong pagsubok. Lahat po ng mga pagsubok ay kanya nang dinanas. Kaya ang dami pong kantang nakumpos ni David. Dami pong mga awit na kanyang nakumpos. Kaya po ang pinakadabis po nating gawin pagdating po sa pagsubok ng ating buhay ay aawit tayo sa Panginoon. Amen. Amen. Kantahan na to siya. Naatay kanta nga nindot kayo, hangtod may kinabuhi. O di ba? Sa wala tay problema, no? Sa wala tay problema, ganahan kay tamo kantaan na hangtod may kusog. Unya nin God allows the problem to come. Kaya pa ba nating kantahin yan? Pag marami na tayong problema, pagka mayroon na tayong karamdamang pinagdadaanan, can we sing that song? Hangtod may kusog, hangtod may gininawa, bisag ihangga na ka, sa ngalan mo, ang ngalan mo, himayaon ka, hangtod ni aka. O, di ba, ninduta na siya, sa kasing-kasing ko.
O, dili ni mo na ma-appreciate. Dili ka kahilak pagka wala kay pagsulay. Kanta ka ana, di ka kahilak. You cannot cry out. You cannot feel His compassion pagka normal lang, wala kay pagsulay mo, kanta ka ana, wala kayo, dili kayo sa impact sa ato. But the moment dami po nating pagsulay, and we still singing that, hangtod may kusog, hangtod may gininhawa, sa ngabil ko himayaon ka, hangtod ni aka, that is intimacy. Having deep relationship with God is connecting Him with worship. And He will come. Siya po ay darating. Siya po ay manahan sa ating pagsamba. Kung meron man po tayo, I do not know, some of you, we have different measures of trials. Kami po, dami pong trials dumating sa aming buhay, mag-asawa, sa ministry. Alam niyo, sinasabi ng Panginoon, be still. Be still. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still, know you are God. Yun, that is how we appreciate trials. That's the beauty and the importance and the significance of trials. It makes us palapit tayo sa Panginoon. Magiging malapit tayo sa Panginoon. Magiging close po tayo sa Panginoon. Kasi siya lang naman po ang talaga nating pupwedeng puntahan. Siya po ang ating kanlungan. We can hide Him in the shelter of His wings. Yan po, dami na pong pinagdadaanan niyo sa buhay. Sabihin niyo lang po sa Panginoon, Lord, in the shelter of your wings, I will hide in thee. Hide in thee. Alam niyo kung paano kantahin yan? In the shelter of thy wings, I will hide in thee. Hide in thee. There is no other place that I would rather be, in the shelter of thy wings. Kaya letter E sa trials, letter E sa trials, accept all trials. Tanggapin natin. Kasi alam natin may nandyan ang Panginoon. Never skip trials. Huwag kayong umiwas. Tanggapin natin. Lord, itong kaloob mo sa akin, itong training mo sa akin, I love to accept it. I love. Di po pwede sabihin natin, Lord, nga no man, nga nung niabot, nga nung ako pa man, ginainanig Ginoo. Lahat naman, dumaranas. Pagka hindi ka dumaranas, hindi ka dadanas ng pagsubok, ibig sabihin, ay hindi ka tunay. Kasi yung hindi tunay, ay walang pagsubok sa buhay. Amen? Pag hindi tunay na nanampalataya, walang pagsubok sa buhay. Kaya sinasabi ng Panginoon, ang ating pagsubok po, siya pong nagtuturo sa atin upang tayo maging matatag, upang tayo magiging malakas, upang tayo magiging committed sa ating pananampalataya sa Panginoon. Dapat tanggapin po natin anuman ang ating mga pagsubok. We will receive, we will accept all trials na dumating, na inaalaw ng Panginoon. Si Shadrach, Meshach, ug Abednego, they never questions. The Peter, Apostle Peter, and all the disciples of God, they never questions. Bakit kami, Panginoon, ang ipapatayin? Si Esteban po ay binato. Subalit siya po ay nagalak na sa kanyang kamatayan na sinasabi niya, Lord, sinasabi niya, do not allow them. Wag mo silang pagalitan. Wag pasayloa sila, Ginoo. Patawarin mo sila sa ginawa nila sa akin. Why? Sapagkat po ang lahat ng mga anak ng Diyos
na nagtatagumpay sa kanilang pagsubok sa buhay ay maraming koronang tatanggapin doon sa kaharian ng Diyos. That is our crown of glory, na tayo po ay nagtatagumpay sa lahat ng pagsubok na ating dinanas, sapagkat ang pagsubok po ay hindi po inaalaw ng Diyos na walang purpose, na walang benefits sa ating pong espiritual na kalagayan. Lahat po ng mga pagsubok na dumating ay may benefits, lahat po ng pagsubok ay may purpose. That is how the life of Christians mold and trials. The life of Christians strengthen and trials. That is how God portrayed the trials to come. Sinasabi niya, magiging matatag kayo, sapagkat lahat ng nanampalataya ay may pagsubok na dumating, upang ang pagsubok na dumating ay magiging wagas, magiging tunay, at hindi nagmamaliw. Pagsubok po ang nagpapalabas ng tunay na kapangyarihan ng pananampalataya. Katulad po ng ginto. Hindi po pwede ang ginto ay hindi lulutuin sa apoy. Hindi dadaan sa apoy. Hindi po nakikita ang kagandahan ng ginto pag hindi po siya pinadaan sa apoy. That is the fire of sanctifications and purifications. Naintindihan? Hallelujah! Praise the Lord. Praise the Lord. Kaya sabihin mo sa sarili mo, tanggapin mo lahat ng pagsubok. Tanggapin mo. Sige, pikpika inyong kaugalingon. Tanggapin nyo lahat ng pagsubok. Tanggapin mo. O, ina inyong katapad, kung na may katapad, dawata tanang pagsulay. Gawa sa tanong pagsulay. O niya, ikalipay. Naikanta nga binisaya. Bisan daghag mga pagsulay, dawaton taog ikalipay, pasakit nining kalibutana, lumalabay lamang ang magpadayon sa katapusan, siya ragayod ang maluwas. Ang magpadayon sa katapusan, siya ragayod ang gantihan. Kinsa na daw gantihan? Sino dong tatanggap ng reward, ng gantimpala? Yun pong nagpapatuloy. Kaya patuloy lang po kapatid kung anong pagsubok na pinagdadaanan mo. Kayo po, hindi ko alam kayong nasa YouTube na nanonood sa akin ngayon. Hindi ko alam kung anong pagsubok yung pinagdadaanan mo. But what I encourage you is accept it. Tanggapin niyo po. Kayo nasa online, tanggapin niyo po lahat ng pagsubok natin. Kung papaano po namin tinanggap ang lahat ng pagsubok naming pinagdadaanan. Ang iba nalampasan na po namin, ang iba hinaharap pa namin. Subalit kami po'y humaharap sa pagsubong, buong pusong tinatanggap at ikinagagalak namin, sapagkat kailanman ang Panginoon ay hindi nang iiwan. Hindi niya kami iniwan. Hindi niya po tayo pinapabayaan, sapagkat He is true to His promises. When He promised, He will keep His promise. Amen? Amen. 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 Okay? The letter L po sa trials, L. Tanggapin mo sapagkat that is the time of learning. Learning. Kadang naa ganito pagsulay, natay problema, makahinuktok ta. Natay pagsulay, natay problema, dili ta ganahan maglakaw-lakaw, di ba? Narata sa suok, narata magtago rata sa kwarto. And sometimes kakaroon po tayo ng pagmuni-muni.
Bakit ba nangyayari sa akin? Ano ba ang aking mga pagkukulang sa Panginoon? Ano ba ang kanyang nais kong gawin? Ano ba ang aking mga pagkukulang? Ano bang pagkakamali ko na bakit inaalaw ng Panginoon sa akin? Dami pong dapat nating isipin. Kasi ang pagsubok, hindi lahat ay may pagsubok ako, ano kayang kasalanan ko? Hindi po, dami pong dapat dami pong dahilan kung bakit may pagsubok tayo. Kaya po, that is the period of learning. Period of learning. We learn something. We learn to trust. We learn to fight. We learn to humble ourselves before the Lord. We learn to say, thank you, Lord. We learn to cry. Kasi may pagsubok tayo, dali nating maiyak sa Panginoon. Kung daghan tag kwarta, di man tamuhilak, kung sige man tagkatawa. Pero kung daghan tag pagsulay, we can easily cry it out. Sasabihin natin sa Panginoon, Lord, kailangan talaga kita. Kailangan talaga kita, Panginoon. Amen. 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 Kailangan ba natin ang Panginoon? Sa lahat ng panahon. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa akin. Sa lahat ng oras, sa sumpay, nandyan ka para sa akin. Kaya lapit tayo, kapit tayo. Learn from Him. Kaya sinasabi ng Panginoon, follow me. Sinabi ng Panginoon, and take up your cross. Alam niyo ba kung gaano kahirap pinagdadaanan ng Panginoon para iligtas tayo? Gaano siya nagtitiis upang tayo iligtas? Ganon din pa, kapatid, ang ating gawin. We will learn from the Lord. Learn from Him kung paano niya hinarap lahat para sa ating kaligtasan. Haharapin din natin lahat. We will learn something from it. Learn from the Lord on how He deals, how He dwells, how He stands, how He fight against all trials. At nagtatagumpay po ang ating Panginoon. Nagtatagumpay siya sapagkat kasama niya ang Ama. Amen? So kita pud ay mudaog ta kauban nato ang Dios. Kaya ang sabi ng asang kanta, dumaan man ako sa apoy, hindi ako masusunog. Dumaan man ako sa tubig, hindi ako malulunod. Sa ilog, hindi ako malulunod. Bakit? Kasama ko ang Diyos. Ang kanyang mga kamay ay sa akin ay umaalalay upang ako'y hindi malunod at hindi masunog. Maaaring we can feel the heat of trials, we can feel the weight of trials, pero hindi po tayo malulunod, hindi po tayo masusunog sapagkat ang kanyang kamay ay nasa atin, ay nakaakay. Amen. Amen. And last po, sa trials. Alam niyo sa trials, yung pinakalas, yung letter S. That is how the servants of the Lord undergo trials. It's normal po. Even in the midst of trials, we will serve the Lord. Alam niyo maganda sinasabi ni Joshua. Sinasabi niya sa mga Israelita. Kayo, wala na si Moses, patay na si Moses, matanda na ako. Sinasabi ni Joshua. Kayo kung ano ang nasa isip niyo, kung sinong Diyos ang paglilingkuran ninyo, bahala kayo. Subalit ako at ang aking buong pamilya, my house, for me and my house, we will serve the Lord. Trials po, sa letter S sa trials, serve the Lord even in pain,
Serve the Lord. Even in trials, even in suffering, serve the Lord. Sapagkat yung Panginoon po, He served the Father even in the midst of trials. Even in the midst of pain, serve the Lord. Sige, sabihin mo sa sarili mo, tapikin mo sarili mo, serve the Lord even in the midst of trials. Serve the Lord. That is how the benefits works. The benefits of trials. The beauty of trials. Huwag tayong magreklamo, huwag tayong magtanong, Lord, nga naman, bakit? Why? He is Lord. And no one can question Him how He trained us, how He molded us. Ginawa ng Panginoon ito sa atin sapagkat nais niya tayo magiging matalino, magiging malakas, magiging kaaya-aya, magiging productive. Kaya kung papaano ang isang palayok, yung isang pat, na pagka hindi po maganda ang kanyang pagkagawa, ay mamasahin, i-mix ulit ng isang manggagawa at gawain ng isang bagay na mas maganda pa kaysa dati. Maunang naami awit sa mua ni Pastora na nasabtan ko karon, sama ko sa kulon. Nakaila mo kulon? Kinsay nakaila og kulon, mayog amen. Ha? Amen. Mag-uumol na ako. Gusto kong kantahin ito kasi ito panghuli. Panghuli to na aking ipaparemind sa inyo, ituturo sa inyo. Okay. Sa adlaw nga tanan, nagatrabaho siya. Yuta giumol niya, gihimo niyang kulon. That is, we are. Tayo po yon. Usahay ang pagkaumol, dili maanyag. Umulon niya pag-usap, aron maanyag pa. Munang purpose sa trials, iyatang usbon para mas mugwapa, mugwapo, munindot kaysa dati. Nasabtan ko karon, sama ko sa kulon, mag-uumol na ako, mao ang Ginoo. Dunay kausaban sa kinabuhi ko, dunay kalig-on, uban ang kalinaw. Nasabtan ko karon, di ba usahay Ken? Madungog ko nimo Ken? Oy, katugod naman kata. Oh, Pastor. Di ba usahay magapangutana takin, Lord ngano man nang hitabo pa man ni sa ako Kung natin daghang pagsulay, di ba? Makapangutana ta pero ang tubag ani mo ni siya. Nasabtan ko karon, sama ko sa kulon, mag-uumol na ko, mao ang Ginoo. Dunay kausaban sa kinabuhi ko, dunay kalig-on, uban ang kalinaw. Muna si, paminaw si ha. Sa pagpangutana, wala kitay gahum. Hello, nadungog ni mo siya. Siya nag-umol na to, og kita binuhat lang. Mga panghitabo sa kinabuhi ta, luyuni ning tanan,
may katuyuan siya. O naa siya katuyuan sa tanang problema. Lahat po ng pagsubok na dumating, tandaan po natin, Emily, naa siya katuyuan. Amen, Emily? Emily? Amen po. Naa siya katuyuan. Nganong nanghitabo ang tanan. Nganong sa imong gitabangan, dauton pa jud kay pang gitabangan, naa siya katuyuan. Nasabtan ko karon, sama ko sa kulon. Sige kamo na lang be ina. Nasabtan ko karon, kamo. Nasabtan ko karon. Sama ko sa kulon. Sa kulon. Mag-uumol na ko. Mao ang Ginoo. Amen. Dunay kausaban sa kinabuhi ko. Dunay kalig-on ug kalipay. Amen. Nana ba mo'y kalig-on? Amen. Nana mo'y kalipay? O mao na giingon sa Ginoo, consider it pure joy if we face trials of many kinds. Amen. Sige, smile. Smile lang. Smile. Yeah? Consider it pure joy. I hope na mayroon po tayong natutunan sa gabing ito. At ang dalangin ko po sa bawat isa na kahit sa kakaunti po ng oras na ating pong natalakay ang the benefits of trials. Dami po nating matutunan sa mga pagsubok na ipinadana sa atin ng Panginoon. Manalangin po tayo. Father God, nagpapasalamat po kami sa lahat ng pagsubok na dumating sa amin. Panginoong Diyos, alam po namin ang lahat po ay may katuturan. Lahat po ay may dahilan. At lahat po ay may purpose. Lord, naway maintindihan ng bawat isa ang kahalagahan ng pagsubok upang hindi kami maghihina. Hindi kami nawawalan ng hope. Hindi kami nawawalan ng paglaom, Ginoo. Nga naa ka, dili ka mo biya, dili ka mo pasagad. Lord, I pray that in the midst of trials, in the midst of pain and storms, sinasabi mo, be still. We will be still because we know that you are God, Lord. Salamat po sa lahat po ng mga may pinagdadaanan, Panginoon. I pray for them. Doon sa YouTube, sa lahat ng nakikinig sa sa programang ito, sa Ladder to Heaven. Lord God, hold them. Hold their faith. Strengthen their faith. In the name of Jesus. In the name of Jesus. And I declare blessing and healing sa bawat isa. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ.